Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ni Andrew L. Danyuso. Sabi lang niya, nangangamoy na. Tapos, ipinost niya isang tao. Wala hindi klaro ang muka. Basta isang tao na may namumukol sa kanyang tagiliran na parang may bag sa ilalim ng damit. Sabi, confirm, may butas sa gilid ng tiyan para idaan ang TAE. Tango Alpha Echo. TAE. Pagaling po, Mr. P. Sabi lang niya. Tapos, nilagay niya dito, paano ginagawa ang bag sa tiyan, colostomy. So, may illustration dito. Pinakita niya yung bituka, yung large intestine, tapos may doktor na parang nag-uupira, binutasan ang dito sa may skin ng tiyan, tapos naglagay ng bag. Yung bag, yun na yung colostomy na para doon daw idaan ang TAE. Okay, so basa tayo. Dito ko na sa mga comments. Marami akong nabasang comments na hindi si Tatay Digong ang dotae. Kasi ang mga loyalist, tinatawag nila si Tatay Digong nga dotae. Sino ngayon ang tunay na dotae? Yung hindi makalabas ang popo. Ay, nako. Sabi ni, Kaukaba Lord Sin Holland, alanganin ng kalusugan. Don't push yourself, Inday Sara is ready. Noon pa. Albert Rituya, dapat malita ang ilagay. Ito, si Edwin Imbulsado. Yun, siya ang tunay na dotae. Marami na akong nabasang ganitong post o comments. Noel Ramirez, nagkaigit-igit na. Ano yung igit-igit? Bisaya yun. Po, igit-igit. Rolly Laksamana, malapit na yan. Konti, infection lang. Ito, si Reynaldo Caparas. May kakilala ako. May bag sa waistline niya. Ang sabi ay inoperahan sa bituka at doon dinadaan ang kanyang TAE. After a few months, di ko na nakita sa kanyang tambayan. Lumipat na sa kanyang tambayan forever. Si Min Ter. Bahala na kayo. Ito si Jeffrey Dadula. Yan, yung tinatawag nilang dotae. Kabaliktaran ang nangyari. Ay, nako po. Kasi, ang tagal na nating naririnig yan o nababasa, basta Duterte, tinatawag nilang dotae. Sino ngayon ang may problema sa pagbawas? Anyway, lesson learned sa atin ito. Health tips naman tayo ngayon. Yung diverculosis ba? Ang dahilan niyan is kulang ng fibers na kinakain ng tao. Yun ang number 1 na dahilan. Kasi yung fibers, nakukuha mo sa prutas, gulay, beans, yung mga, basta yung plant origin. Kung mahilig ka ng karne, halos walang fibers. Ang alam ko, ang karne. Ang fibers, para bang walis. Kung kumain ka ng prutas, gulay, yung fibers didikit sa lining ng ating bituka,
nililinisan niya. Kaya, pag nililinisan niya, maging healthy ang ating bituka o gut o tiyan. Pag kulang ka ng fibers, nako, magkakaproblema ka. Ako, naranasan ko na yan eh. Ang sarap kayang kumain ng karne. As in, gustong-gusto ko karne palagi ang ulamin. Kaya lang, naranasan ko na hirap akong magbawas. Konti-kunti lang ang lumalabas. Pag puros karne ang aking kinakain. Ay baka, steak, mga lalo na may pambili naman ako. Sinubukan ko ng mga ilang buwan na nagpasasa ako sa sarap ng pagkain, puros karne. Nako, doon ko naramdaman. Ang hirap magbawas. Kaya nagsimula ito kailan ito? Nung pandemic. Na kailangan kong mag-change ng lifestyle. So ngayon, hindi na ako pwedeng kumain sa isang araw na wala akong prutas at gulay. O ito, nasa harapan ko yung mga prutas namin. May saging, may durian, may papaya, gulay. Bago lang kaming nanggaling sa market, aking wife, bili kami ng gulay. So, health is wealth, ika nga. Dalangin ko sa Diyos na, Panginoon, ayokong maratay sa banig o ma-hospital ba na naghihirap dahil sa sakit. Di baling wala akong pera. Di baling pobre ako, basta hindi ako magkasakit. Ganon ang aking dalangin. At kaya yung lifestyle ko rin, kasi kung ano ang iyong itinanim, yun din ang anihin mo. So itong health natin is pagtatanim ito. Kaya ako ngayon, sinasabi nila na malakas pa daw ako, yung itsura ko, batang-bata. Akala nila, hindi nila maniwala na 66 years old na ako. That's the result of my investment in my health. Kaya para hindi tayo magkasakit ng diverculosis, kumain ng prutas at gulay, yung karne, paminsan-minsan lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Nani siya angkol ang natagaan og gero. Mag-atop na siya karon. So mo na ni ang atopan ni angkol karon sa iyang balay. Mano ino mo patukod do domingo. Karon naman na gid ang bani angkol ang atop niya. So nakaatop na gid siya sa gihatag nga yero nga natabang sa iya ha. Ito sa nagtabang ani og labaw sa tanan ang atong Ginoo. Oo. Hinauton ta nga sige taga ang grasya ang nagtabang ani. Ugas tang kami ang mga katawan. Naot nga dagan pa ang matabangan kay dagan pa tao ang wala matabangi. So kuan kol pila na day imong edad karon? 64 na. 64. Pila imong anak? Kuan man marag unom. So naa pa ka estudyante karon? Wala na. Wala na ka estudyante. Tanan namin nyo. Tanan namin yung imong anak. Oo. So naa pa kay asawa karon kol? Naa. Ay, so unsa imong trabaho karon? Wala na, standby na. Standby na ang inyong panginabuhian. Gatagaan ra ko sa akong mga anak. Natagaan ra kasi imong mga anak. So di nakakatrabaho Di na mo ko katrabaho. lagi. So mo lagi ni kol ba sa atong pagpanginabuhi. So karon kol nga kuan natagaan na kagero so nakabalay na gid ka Kabalay tungod na sa tabang lang. ako. Kay kung kaugalingon lang nimo kol nga
pag kuan, dili gid ka maka-afford sa yero. Dili. Tungod kay wa na kay trabaho. Ano ko'y trabaho. Sige, salamat kayo, Col. Salamat yun sa ginabang.